Sa likod ng bawat apat na sulok ng mga eskwelahan, may mga pamilyar na mukha na hindi man lang alam ang pangalan. Mga mukhang tumatagaktak ang pawis at mga taong nagbibigay kaginhawaan sa kadugitan at kawalang hiyaan sa sintang paaralan. Tahimik na naglilingkod ang mga hindi nabibigyan ng pansin. Ito ang mga guard sa ating paaralan. Hindi man sila nakatayo sa harap ng pisara o nagtuturo sa loob ng silid-aralan. Sa bawat pasilyong ating dinaraanan, sa bawat sulok ng paaralan, mayroong nakatagong kwento sa likod nito. Sila ang unang pumapasok at huling lumalabas, matyagang nagbabantay sa bawat estudyante at guro, sinisiguro ang ating kaligtasan sa loob ng paaralan. Sila ang mga mata at tagapagtanggol ng ating paaralan, laging handang umalalay, magpatupad ng kaayusan, at protektahan tayo mula sa anumang kapahamakan. Ano po yung pangalan? Carmita Gonzal. Indoor teacher ako. Ako yung coordinator ng Queen Club. Ilang years na po kayo sa Pilipinas? Since 2020. So 5 years na. Saan po kayo naka-apply? Sa Girl Scout, actually, sa kindergarten kasi mayroong twinklers na tinatawag. Pero sa Girl Scout, kapag camping na ganito, kasama kami ng mga troop leaders. Sa tingin niyo po, ano po yung kahalagahan po ng sa maagang edad po ng mga estudyante is ma-expose na po sila sa mga programs po like Girl Scout? Actually, as ano muna, importante talaga yung Girl Scouts movements. Kasi for them to be aware at their young age, na maging aware sa lahat ng bagay sa loob at sa labas ng eskwelahan, sa kanilang araw-araw na buhay. So, pwede rin sa mga in case of emergencies, meron silang mga awareness kung anong dapat ikilos at dapat gawin. Ano po yung mga unforgettable experience niyo po? Naku, marami. Like for example, ito kapag camping na ganito, so may mga kasama ka, tapos yung team building, at saka yung mga experiences mo with the kids, different attitudes nila, at saka yung mga activities nila, nakasama mo sila. Tapos, during their investiture, so mayroon silang parang mga ano ba, yung parang awareness nila na gusto nilang masama doon sa isang movement na yun. Kung meron po kayong mga challenges po, when it comes, since po nag-iiba po yung mga ugali ng mga kabataan po through the years po, ano po yung mga challenges po na Ano siguro, focus, retention. Pero as ano naman yun, as go along naman na pag-aaralan at saka basta in proper guidance nila, magagawa mo naman lahat. when it comes to discipline naman po ng mga Actually, ang discipline kasi nasa tao yun talaga eh. Proper guidance lang talaga at saka proper monitoring siguro para mas lalo nilang mag-guide. Mas lalo silang mag-guide at yung discipline, sarili mo yun eh, natututunan mo with the proper guidance of the adults. So, kung may masasabi po kayo sa mga GSP po natin, ano po yung masasabi? So far itong group na to, parang mas maganda siya ngayon kasi mas active sila at saka mas prepared sila kasi mas siguro yung kanilang level of awareness at saka yung level of understanding nila sa ginagawa nila. It's maganda. So, paano kung mabibigyan po kayo ng pagkakataon po na mahikayat po sa mga kabataan po hindi po or ayaw po sumali sa mga ganito pong event? Ano po yung masasabi? Siguro yung kapag anuhin mo sila, invite mo sila ng mas maaga at saka mas bigyan mo pa sila ng malalim na understanding at pang-unawa doon sa ano ba talagang objectives ng JSP. Siguro marami naman sila. Ayun lang po. Thank you po. Thank you.